Hindi lahat ng utang ay nababayaran ng pera. May mga utang na nababayaran ng panahon. May mga utang na nababayaran ng sakripisyo. At meron ding mga utang na unti-unting nagiging tanikala hanggang hindi mo na mapansin na hindi ka na pala malaya. 12 taong gulang si Amira Santos nang magbago ang buong buhay niya. Sa isang iglap, nawala ang kanyang ama. Wala siyang ibang mapuntahan kundi ang kaibigan ng nanay niya noon na si Inay Norma. Dahil sa tulong na yon, nakapagpatuloy siya. Nakapag-aral, nakabangon at nangarap muli. Doon niya rin nakilala ang matagal niyang naging kasintahan na si Vincent. Ngunit paano kung dumating ang araw na kailangan niyang mamili? Paano kung ang landas na matagal na niyang sinusundan ay hindi pala ang buhay na gusto niya? Sa pagkakataong ito naman ang bahagi ni Amira. Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang part 2 ng kwento ni Amira at Rafael. Hanggang kailan ba yung pamangkin mo na yan rito? Tanong ng asawa ng tiyahin ni Amira. Dagdag palamon lang yan eh. Mahigpit na nakakapit si Amira sa lumang backpack na halos mapigtas na ang zipper. Habang nakaupo sa kahoy na bangko sa labas ng bahay ng kanyang tiyahin. Mainit ang sikat ng araw. Nakakadagdag sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ilang oras na siyang nakaupo roon. Walang nagsasabi sa kanya kung ano ang mangyayari. Walang nagsasabi kung saan siya dadalhin. 12 taong gulang lamang siya. At ilang buwan pa lamang ang nakalipas mula nang mailibing ang ama ni Amira. Narinig niya mula sa loob ng bahay ang mababang usapan ng kanyang tiyahin, pati na rin ng asawa nito. Hindi niya man gustong makinig, malinaw na malinaw ang bawat salita sa kanya. Napayuko si Amira. Kaya nga hindi ko rin alam, sagot ng kanyang tiyahin. Nagsalita muli ang asawa nito. May sarili na tayong mga anak. Hindi naman natin pwedeng akuin lahat ng responsibilidad dyan kay Amira. 2 buwan na siyang nandito. Hindi naman tayo mayaman. Nadadagdagan pa ang gastos natin. Hindi natin obligasyon yan. Parang may mabigat na kamay na unti-unting dumidiin sa puso ni Amira. Sanay na siya sa ganoong usapan. Sa unang bahay na pinagdalhan sa kanya matapos mamatay ang tatay niya. Narinig din niya ang parehong mga salitang yon. Pabigat, dagdag gastos, at hindi naman siya obligasyon ng mga ito. Minsan, naiisip ni Amira kung ganun ba talaga siya kabigat dalhin. Kung ganun ba talaga kahirap mahalin ang isang batang ulila. Pinilit niyang pigilan ang pagluha. Kapag umiiyak siya, mas lalo lang naiirita ang mga ito sa kanya. Lumipas ang ilang minuto bago bumukas ang pinto. Lumabas ang tiyahin niya habang nakapamewang. Amira! Agad siyang tumayo. Ano po yun, tita? Hugasan mo muna yung mga plato sa kusina. Pagkatapos, magwalis ka sa likod. Dito ka titira, kaya makisama ka. Wala kaming ibang magagawa kundi kupkupin ka. Huwag mo nang hintaying sabihan ka palagi. Dapat marunong ka magkusa. Tumango agad si Amira. Apo, tita. Tahimik na pumasok si Amira. Marunong siyang maghugas, maglaba, maglinis at magluto ng simpleng pagkain. Sila lang naman kasing 2 noon ng kanyang ama, kaya sanay siya sa gawaing bahay. Kaya sa mga lumipas na araw, kahit na utusan ang tingin sa kanya, ginagawa niya na lamang. Habang naguhugas siya ng plato, sumilip ang pinsan niyang si Karen. Mas matanda ito ng 2 taon sa kanya. Hoy! Amira, tapos ka na ba dyan? Hindi pa, Ate Karen. Sagot niya rito. Kapag tapos ka, pakipunas naman yung sapatos ko. Saka pakilaban ng uniform ko. Ayusin mo May assignments pa ako. Ikaw na gumawa. Tumalikod agad ang pinsan niya. Napabuntong hininga si Amira. Gusto niyang magreklamo. Sabihin na pagod na rin siya. Pero natatakot siyang mapalayas. Takot siyang mawalan ulit ng matutuluyan at marinig ang salitang wala nang gustong mag-ampun pa sa kanya. Kaya tahimik siyang yumuko at ipinagpatuloy ang paghuhugas. Makalipas ang 3 buwan,
Muli na naman siyang inilipat. Hindi na siya nagulat. Parang normal na lamang yon. Parang isa siyang lumang gamit na ipinasa-pasa kung saan may bakanteng espasyo. Nakaupo siya sa loob ng tricycle habang hawak ang kanyang backpack. Katabi niya ang tiyahin niyang naghahatid sa kanya sa isa na namang kamag-anak. Hanggang isang mabait na babae ang dumating sa kanyang buhay. "Narito ba si Amira?" Napalingon siya. Isang ginang na mukhang 40 taong gulang ang nakatayo sa may pintuan. Simple lamang ang damit nito, ngunit mabait ang mukha. Tumayo siya. "Ako po si Amira. Bakit po?" Napatingin ang babae sa kanya at unti-unti lumambot ang ekspresyon nito. "Ikaw nga, hawig na hawig mo ang mama mo." Biglang nanikip ang dibdib ni Amira. Matagal nang walang nagsasalita tungkol sa kanyang ina. "Sino po kayo? Kilala niyo po ang mama ko?" Tanong niya. Ngumiti naman ang babae. "Ako si Norma. Kaibigan ako ng mama mo. Para na kaming magkapatid at sabay din kaming lumaki ng mama mo. Nabalitaan ko ang nangyari sa ama mo kaya hinanap agad kita. Kumusta ka na?" Parang may kumurot sa puso ni Amira. Kaibigan ng kanyang ina ang nasa harap niya. Bigla niyang gustong umiyak, ngunit pinigilan niya yon. Ayaw niyang magmukhang kawawa. Lumapit si Norma at marahang hinawakan ang kanyang balikat. "Napakahaba na ng pinagdaanan mo, anak. Nagtanong-tanong ako at nalaman ko na pinagpapasapasahan ka ng mga kamag-anak mo." Tuluyan ng nanubig ang kanyang mga mata. Ilang buwan na ang nakalipas. Ilang buwan na walang nagsabi sa kanya ng mga ganoong salita. Makalipas ang 2 oras, nakaupo si Amira sa sala habang nag-uusap ang mga matatanda. Hindi niya naririnig lahat, pero may ilang salitang umaabot sa kanya. "Kukunin ko siya," sambit ni Norma. "Ako nang bahala kay Amira. Alam kong ayaw ninyo siya rito kaya ako nang magpapalaki." Tahimik lamang si Amira. Hindi siya umaasa. Ilang beses na siyang nadismaya at may nangakong aalagaan siya. Pero makalipas ang ilang minuto, lumapit si Norma sa kanya at matamis na ngumiti. "Amira, gusto mo bang sumama sa akin?" Natigilan siya sa tanong na yon. Bahagya siyang nagulat. Para kasing pinaparamdam sa kanya ni Norma na may karapatan siyang pumili. Parang mahalaga ang sagot niya. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Amira. "Sasama po saan?" "Sa bahay namin. Tapos pwede mo na rin akong tawaging Inay Norma." Napalunok siya. "Bakit po? Bakit po kayo mabait? Bakit ninyo po ginagawa sa akin to?" Lumambot lalo ang ngiti ni Norma. "Bakit naman hindi? Anak ka ng kaibigan ko. Mahal ko ang mama mo, kaya mahal na rin kita. Alam ko nangangailangan ka ng tahanan ngayong wala na ang tatay mo." Unti-unti siyang nakaramdam ng pag-asa. Takot pa rin si Amira. Hindi pa rin siya sigurado. Pero may maliit na bahagi sa kanyang puso ang gustong maniwala na baka sa wakas may bahay na magtatagal para sa kanya. May pamilyang hindi siya iiwan. May lugar na maaari niyang tawaging tahanan. "Doon po ba ako titira sa bahay ninyo?" Tanong niya pa. "Hindi na po ba ako paaalisin doon?" Saglit na nagulat si Norma. Pagkatapos ay nakita ni Amira ang sakit na dumaan sa mukha nito. Parang nauunawaan nito kung gaano karaming beses siyang napalayas. "Hindi, sa akin ka na. Ituturing kitang anak. Hindi kita palalayasin." Unti-unting tumulo ang mga luha ni Amira habang nakangiti. Ngumiti din si Norma at pinunasan ang kanyang mga luha. Nang makarating sa bahay, simple lang yon. Walang masyadong espesyal at sa isla pa. Gayunpaman, masaya pa rin siya. May sarili din siyang kwarto na labis niyang ikinatuwa. "Hati tayo sa kwarto, Amira. Pero wag kang mag-alala. Tuwing weekends lang naman. Monday to Friday, wala kasi ako rito." Imporma ni Norma. Natigilan siya sa pagtingin sa paligid at bahagyang nagtaka. Bakit po?"
May trabaho kasi ako. Kasambahay ako sa mansyon ng mga Montenegro. Umuwi lang ako kapag Sabado at Linggo. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman maiiwan na mag-isa rito. Sa kabilang kwarto, nandun ang anak ko. Mag-isa siya at kaya niya naman ang sarili niya. Kaya ko rin po ang sarili ko, agap ni Amira. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ako magiging pabigat. Palagi po ako maglilinis ng bahay at gagawa ng gawaing bahay. Para kapag umuwi po kayo, pahinga na lang po kayo. Mahinang tumawa si Norma. Ikaw naman, masaya akong masipag ka pero kahit hindi na masyado. Pareho naman kayo ng anak ko. Yung anak ko lang kahit magala at lalaki, marunong magligpit ng sariling kalat. Napangiti na lang din siya. Halatang mabait naman talaga ito. Kaya sigurado siyang magiging masaya ang buhay niya roon. Ito ang ref, puno ng pagkain. Kasya sa inyo yan ang buong linggo. Lutuin niyo ang gusto niyo ni Vincent. Kayo nang bahala. Sambit ni Norma. Ano kayang masarap na ulam na lutuin ngayon? Gusto mo ba ng chapsuy? Kumakain ka ba ng gulay? Tumango agad si Amira. Oo naman po. Mas mahilig pa nga po ako sa gulay kaysa sa karne. Tulungan ko na rin po kayo magluto. Sige. Masayang tumulong si Amira. Bago pa lang niyang nakakasama si Norma. Pero sobrang sigla na niya. Siguro dahil komportable talaga siya rito. Habang naghihiwa ng mga gulay, nagkukwento siya ng mga nakakatawang bagay dito at tawa lang ng tawa si Norma. Grabe ka namang bata ka. Nakakatawa ka pala. Ganyan na ganyan din ang ugali ng mama mo. Palaging sumasakit ang tiyan ko kapag may kwento. Natatawang sambit ni Norma. Humalakhak na lang din ulit si Amira. Maya-maya'y biglang may dumating. Sabay silang umangat ang tingin sa pumasok sa kusina. Sino yan? Tanong ng binatilyong pumasok. Siya na ba yung anak ng kaibigan mo, inay? Tumango naman si Norma. Oo, Vincent. Eto si Amira. Amira, siya naman ang sinasabi ko sa yung anak ko, si Vincent. Nahihiyang ngumiti si Amira. Ngumiti rin naman ito sa kanya. Pawisan ito, pero kahit ganoon, hindi naman mukhang maasim at mabaho. Bahagya pa siyang napatitig nang uminom ito ng tubig. Wala siyang kapatid, wala siyang kuya, at sanay siya sa alaga ng isang ama. Kaya pakiramdam niya, kahit paano ay magiging komportable siya sa anak ni Norma. Makakasama na natin siya rito, anak. Maging mabait ka sa kanya. Baka mamaya, asar-asarin mo lang itong si Amira. 16 years old ka na at 12 years old lang naman itong anak ko. Mas matanda ka, kaya huwag kang masyadong isip bata. Sambit pa ni Norma. Tumawa naman si Vincent at napatingin sa kanya. Paano kaya asarin? Mukhang puting na parang laging iiyak. Napanguso na lang si Amira. Simula ng araw na yon, hindi pa rin tuluyang makapaniwala si Amira na mahigit 1 buwan na siyang nakatira sa bahay ni Norma. Minsan, pagising niya sa umaga, kailangan pa niyang paalalahanan ang sarili na hindi siya panauhin. Hindi siya nakikitira. Hindi siya pansamantalang naroon. May sarili siyang higaan, lugar sa hapagkainan, at matatawag na tahanan. Isang araw, nakaupo siya sa mesa isang umaga, habang tahimik na kumakain ng pandesal. Sa tapat niya ay si Vincent na halos hindi maiangat ang ulo dahil abala sa pagbabasa ng reviewer. Napangiti siya ng bahagya. Hindi naman kasi ito nag-aaral ng ganoon. Oh, bakit ka nakatingin? Tanong ni Vincent, natigilan pa sa pagkagat ng tinapay. Agad siyang napaiwas. Wala. Nakatingin ka. Bakit? Ngayon ka lang nakakita ng poging nag-aaral? Tumawa si Amira. Nagulat lang ako na nag-aaral ka. Hindi ka naman nag-aaral talaga? Nanlaki ang mga mata nito. Sinasabi mo bang mahinang utak ko? Siyempre kahit puro ako basketball at tinatamad mag-aaral, kailangan ko pa rin magbasa-basa. Mamaya ng exam. Paano ko aasa sa stock knowledge kung wala akong na-stock? Natawa na lang ulit si Amira. Sa sobrang komportable niya, kaya niya na rin talagang makipag-asaran kay Vincent. Hindi niya maintindihan kung paano nagagawa ni Vincent na gawing biro ang kahit simpleng usapan. Pareho lang sila ng personalidad kaya magkasundong magkasundo.
Parang totoong kuya si Vincent sa kanya. At malaking bagay yon para kay Amira. Mayaman bang mga Montenegro? Tanong ni Amira nang makitang naghahanda na ulit sa pag-alis si Norma. Mga Montenegro? Sagot ni Vincent. Isa yun sa mga pinakamayayamang pamilya sa bayan. Malalaki ang negosyo. May mga lupain at mga kumpanya pa sa Maynila. Halos lahat yata ng tao rito kilala yung mga Montenegro. Talaga? Tumango si Vincent. Oo, mayaman talaga. Kasambahay si Inay doon simula bata pa lang ako. Tumango na lang si Amira. Bigla niyang naisip ang sakripisyo ni Norma. Buong linggo itong wala sa sariling bahay. Malayo sa anak. Nagtatrabaho para lang may maipakain sa kanila. At kahit ganun, nagawa pa rin ito na siya ay kupkupin. Hindi niya mapigilang makaramdam ng hiya. Napansin yata yon ni Vincent. Bakit ka natahimik? Napabuntong hininga siya. Naisip ko lang, dagdag gastos pa pala ako. Agad na kumunot ang noo ni Vincent. Ano ka ba? Huwag mo sabihin yan. Hindi naman totoo. Kung pabigat ka, hindi ka kukunin ni Inay. Kilala ko siya. Kapag may ayaw siya, sasabihin niya agad. Hindi siya yung taong napipilitan lang. Kung pinili ka niyang ampunin, ibig sabihin, gusto ka niyang nandito. Huwag ka masyadong mag-overthink. Saka sabik talaga yun sa anak na babae. Masaya siyang nandito ka. Napatitig lamang si Amira. Hindi kasi siya sanay na may taong nagsasalita para ipagtanggol siya. Walang nagsasabing gusto siyang manatili. Kaya hindi siya agad nakasagot. Aalis na ako ha, umayos kayo rito. Sambit ni Norma sa kanila at isa-isa silang niyakap. Pumasok kayo sa school, huwag absent ng absent. Lalo ka na Vincent, tatamaan ka talaga sa akin. Palakol na nga ang grades mo, a-absent ka pa. Napakamot si Vincent at pabirong tinakpan ang bibig ng sariling ina. Ano ba naman yan, Inay? Natawa na lang si Amira sa asaran ng mag-ina. Para lang talagang mag-best friend ang mga ito. Naalala niya tuloy ang kanyang ama. Dahil ganoon din siya pinalaki nito noong nabubuhay pa. Niyakap siya ni Norma. Alis na ako, Amira. Ingat kayo rito. Mag-lock kayo palagi ng pinto. Pumasok din kayo sa school. Vincent, si Amira, bantayan mo, babae yan. Opo, Nay. Ako na bahala rito. Unti-unti ring nasanay si Amira sa bagong routine nila. Nang sumunod na pasukan, pareho na silang nasa high school. 13 years old na siya ng panahong yon, na-celebrate pa nga ang birthday niya kahit na simpleng paraan lang. Eto ang regalo ko sa iyo, anak. Nakangiting sambit ni Norma. Napangiti siya. Maraming salamat po. Lumapit sa Vincent at may sinuot na bracelet sa kamay niya. Eto naman ang regalo ko, mahal na prinsesa. Mahina siyang tumawa at tiningnan ang binigay nito. Salamat, ang cute naman nito. Napangiti sila ni Vincent sa isa't isa. Sa lahat ng tao, ito ang naging pinaka-close niya na. Ito naman kasi ang madalas niyang kasama. Lalo pa at palaging nasa mansyon ng mga Montenegro si Norma. Pareho silang maagang umaalis at umuuwi galing sa school. Isang hapon, matapos ang klase, dumaan sila sa covered court. Agad na sumigla si Vincent. Mauna ka nang umuwi. Napatingin siya rito. Bakit? Tatambay ka na naman? Basketball yun. Napatawa ang binatilyo. Tigas talaga ng ulo mo. Hintayin mo na lang ako. Napakurap siya. Hindi ba matagal? Uwi na lang ako. Bahala ka dyan. Bigla itong humawak sa braso niya. 1 o 2 oras lang naman. Nanlaki ang mga mata niya. 2 oras? Uuwi na lang ako. Magbabasketball ka na lang dyan. Saka lagkit na ako. Gusto ko nang umuwi. Magpalit at mag-asikaso sa bahay. Tumawa si Vincent at ginulo ang buhok niya. Ang cute mo magreklamo. Kala mo naman 2 araw kung makapagsalita. 2 oras lang. Naglalambing lang naman ako. Saka wala kang kasama sa bahay. Mas magandang sabay tayong uuwi. Hindi ka pwedeng mag-isa lang ron. Napabuntong hininga siya. Yun din kasi ang bili ni Norma kay Amira. Noon kahit mag-isa si Vincent, hindi sobrang nag-aalala ang ginang dahil lalaki naman ito. Minsan pa ay may tumutulog itong tropa roon. Pero ngayong nandoon na siya at babae pa, ayaw ng mga itong maiwan siyang mag-isa sa bahay. Ano naman ang gagawin ko rito?
Naiinis na tanong ni Amira. Manood? Umakto pa si Vincent na parang nagsushoot. Manonood ka kung gaano ko kagaling sa court. Napairap si Amira. Magbabasa na lang ako? Ang init dito. Napailing sa Vincent. Pagkatapos ay ngumiti. Sus, di ka rin naman masipag mag-aaral. Sige na, hintayin mo na ako. Minsan lang mag-request eh. Wala na siyang nagawa, pero hinintay niya pa rin ito. Umupo siya sa gilid ng court. Naiirita pa ng ibato ni Vincent sa mukha niya ang hinubad nitong polo. Hawakan mo muna. Nakangiting sambit ng anak ni Norma sabay kindat. Sinigawan niya ito. Ang baho ng damit mo. Ikaw ang magkukuskus ng kubeta ha? Oo na. At habang pinapanood si Vincent na maglaro kasama ang mga kaibigan nito, hindi niya napigilang mapangiti kahit paano. Ibang-iba ito kapag nasa court. Masigla, masayahin, at talagang mababaw lang ang tingin sa lahat ng bagay. Oh, tapos na. Halika na. Ililibre kita ng ice cream. Nakangiting sambit ni Vincent habang nagpupunas ng pawis. Baka mamaya umiyak ka pa dyan. Oo na. Halika na. Uwing-uwi na ako. Dumating ang susunod na weekend. Araw ng Sabado at maagang gumising si Amira. Masaya naman siya kasi uuwi na naman si Norma. Nagluto agad siya ng pagkain at maiging naglinis ng bahay. Vincent, ayusin mo na yung bakuran. Yung mga halaman, tanggalin mo yung mga natuyong damo. Utos niya rito. Bumangon ka na dyan. Ang tamad mo. Nagrereklamong bumangon si Vincent at biglang pinaamoy ang kilikili nito. Sige, amoyin mo. Ingay mo. Tinulak niya ito. Maligo ka na rin. Ang baho mo na. Dati ay tatay niya lang ang hinihintay niyang umuwi. Ngayon ay mayroon na rin ulit siyang hihintayin. Bandang 10:00 ng umaga, narinig niya ang pagbukas ng gate. Agad siyang tumayo mula sa sala at nakita niya si Norma na may dalang bag. Pagod ang mukha nito, ngunit nakangiti. Nakauwi na ako. Parang bata siyang lumapit dito. Inay! Natawa ito at tinanggap ang yakap niya. Namiss mo ko. Namula siya ng bahagya. Medyo nahiya na mas nauna siyang yumakap kesa sa anak nitong si Vincent. Hindi naman po, medyo slight lang. Lalo itong natawa at hinaplos ang kanyang pisngi. Miss din kita anak. Iniisip ko baka pinapasakit lang ni Vincent ang ulo mo rito. Etong anak ko, alam kong puro basketball at gala lang naman ang laman ng utak nito. Niyakap siyang muli ni Norma. Yumakap din si Vincent pero inasar ng sariling ina ang anak. Kunwari ay tinutulak at ayaw na rito. Natawa na lang si Amira. Pero sa sandaling yon, nag-init ang kanyang dibdib. Hindi niya matandaan kung kailan huling mayumakap sa kanya ng ganoon. Yung walang hinihinging kapalit at parang natutuwa lang dahil nakita siya. Nay, kumusta? Tanong nito. Tumaas ang mga kilay ni Norma. Ikaw muna ang tatanungin ko. Kumusta kayo rito? Baka mamaya hindi ka na kumikilos sa bahay at baka itong si Amira na lang ang pinapakilos mo. Umupo silang tatlo sa harap ng mesa. Parang naging tradisyon na yata yun. Tuwing weekend na lang umuwi si Norma at lagi silang nagkakwentuhan. Lagi nitong tinatanong kung kumusta sila. Napatingin ito kay Vincent. Kumusta ang bahay? Maayos na sumandal si Vincent sa upuan. Okay naman. Walang sunog, walang baha. Hindi rin namin naibenta ang bahay. Napailing agad si Norma. Wala talaga akong tiwala sa mga sagutan mo. Baka mamaya, inaalila mo na itong si Amira. Ngumuso si Vincent. Mukha bang alila yan? Parang ang prinsesa eh. Inay, ako ang anak mo rito ah. Ako ang inaalila niyang si Amira. Ang bunganga kapag maglilinis, walang tigil. Daig mo pa. Tumawa si Amira at agad yung itinanggi. Nay, huwag ka pong maniwala dyan. Lagi na lang pong nagbabasketball at nasa galaan. Nagpatuloy pa ang mga biruan nila. Nagpatuloy din ang mga tanong ni Norma. Tumikhim si Vincent. Seryoso naman. Okay kami. Nakapasok sa school. Kumakain ng tama. Buhay pa rin. Hay nako, salamat naman. Sarkastikong sabi ni Norma. Akala ko, iniiwan mo itong si Amira. Huwag mong iiwan sa bahay ng mag-isa. Dahil paulit-ulit na paalala ko, babae siya.
Delikado pa rin kahit na safe naman dito sa lugar natin. Lumingon naman sa kanya ang ginang. Ikaw naman, kumusta ka? May problema ba sa school? May nangaaway ba sa'yo? Nakakakain ka ng maayos? Masaya ka ba rito? Napangiti siya sa sunod-sunod na tanong nito. Wala naman po. Okay na okay po ako rito. Masaya rin po ako, inay. Wala po kayong dapat ipag-alala. Okay po kami ni Vincent dito. Lumambot ang mukha ni Norma. Nagkatinginan naman sila ni Vincent at parehong napangiti. Matapos mawala ng tahanan, nararamdaman ni Amira na mayroon na naman siyang pamilya. Hindi na siya maiiwan dahil may tahanan na siya ulit. Lumipas ang mga buwan, ganoon pa rin ang routine ng pamilya na mayroon si Amira ngayon. Pero habang lumalaki, marami na rin ang pagbabago sa kanya. Napansin ni Amira na mas maraming tao ang nagbibigay ng pansin sa kanya. Hindi niya yun agad napansin noong una. Ang akala niya ay normal lamang. Hanggang sa nagsimulang may mga lalaking nagbibigay ng sulat sa kanya. May mga nag-aalok na naihatid siya sa classroom, mga nagdadala ng pagkain at mga nagsasabing gusto siyang makilala ng mas mabuti. Hindi naman niya sinasagot ang kahit sino. Sa totoo lang, mas interesado siya sa pag-aaral at sa simpleng buhay na mayroon siya. Bukod doon, 13 years old pa lang siya. Parang masyado pang bata para magkaroon ng love life. Pero aminado siya. Minsan ay tinatanggap niya ang mga tsokolate, bulaklak o maliliit na regalo. Hindi dahil may gusto siya sa nagbibigay, kundi dahil nahihiya siyang tumanggi. May mga pumaporma sa'yo? Tanong ni Vincent isang gabi habang nagluluto siya ng pagkain nila. Napatingin siya sa binatilyo. Hindi ko alam. Nagbibigay sila, tinatanggap ko lang. Kapag may mga nagchat-chat, hindi ko naman nare-replyan kasi wala sa isip ko. Mabigat ang hiningang pinakawalan ni Vincent. Tama yan. Huwag mo nang pansinin ang mga pangit na yun. Mga walang kwenta yung mga yun. Trip ka lang kasi maganda ka. Pero mga loko-loko lang din talaga. Tumango naman siya ng bahagya. Oo, naiintindihan ko naman. Saka ayoko rin naman talaga. Kinupkup niyo lang ako. Ayaw ko ma-disappoint sa akin si inay. Hindi man ako sobrang katalinuhan. Ayokong magdulot ng problema sa kanya. Saka bata pa ako. Wala pa sa isip ko ang mga ganyan. Tumaas ang mga kilay ni Vincent. Talaga? Hindi ka curious? Natigilan siya sa paghiwa ng carrots. Hindi ko alam. Pero ang totoo, puno pa rin siya ng kuryosidad. Katulad naman siya ng normal na mga tao na nagiging curious sa mga ganoon. Typical na teenager na nagkakaroon ng crush kahit papaano. Subalit dahil nasa poder siya ng mga ito, hindi niya magawang aminin. Nahihiya siya. Baka isipin ni Vincent at Norma na kerengking siya. Pinag-aaral, pinapatira at pinapakain. Kaya ayaw niyang isipin ng mga ito na iba ang inuuna niya. Basta, huwag kang papayag na mautukan ng mga lalaki. Sambit pa ni Vincent. Yung mga lalaking yan, utuin ka lang tapos kapag sawa na sa'yo, ipagpapalit ka lang. Gagawin ka pang kwento sa tropa. Kaya huwag kang magpapadala sa mga yon. Oo na, mahinang sagot ni Amira. Hanggang sa dumating ang araw ng Valentine's Day. Paglabas niya ng classroom, halos malaglag ang panga niya sa dami ng hawak niya. May maliit na teddy bear, 3 kahon ng tsokolate, ilang sulat at 2 bulaklak. May humabol pa na isang paper bag na may lamang cookies. Hala, bulong niya sa sarili. Bakit ang daming nagbigay sa akin? Tumawa ang kaibigan niyang si Kai. Siyempre, ang ganda mo kaya. Ang daming nagkakakrush sa'yo rito. Pakiramdam niya ay gusto na niyang magtago. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa lahat ng yon. Habang naglalakad sa koridor, may mga kaklase pa niyang nang aasar. Uy, Amira, libre mo kami. Ang dami mong admirer, oh. Isa lang ba dyan ang sasagutin mo? Namula agad si Amira. Hindi, wala akong sasagutin. Napabuntong hininga siya. Mas gusto pa niyang mag-exam kaysa mapag-usapan ng ganoon. Nang makarating siya sa gate ng paaralan, agad niyang hinanap si Vincent. Katulad ng dati, naghihintay ito roon.
nakasandal sa motorsiklo ng isa sa mga senyor. Ngunit nang makita siya nito, agad nagbago ang mukha ni Vincent. Mula sa normal na ekspresyon ay naging seryoso. Pagkatapos ay napunta ang tingin nito sa mga hawak niya. Ano ba yung mga dala mo? Lumapit siya rito. Uwi na tayo? Pwede bang tulungan mo ako? Bahagya itong napairap. Bakit kita tutulungan? Ikaw tong tanggap ng tanggap. Kung hindi mo pala kaya, edi itapon mo. Nagulat naman si Amira sa mga sinabi nito. Ha? Grabe ka naman. Bakit naman itatapon? Kahit na wala akong tipo sa mga yon, hindi naman tamang itapon ng mga to. Nag-effort sila, saka hindi niya na naituloy ang mga sinasabi nang bigla itong tumalikod sa kanya. Umawang ang bibig ni Amira at sinubukan itong habulin. Pero nauna na itong sumakay ng tricycle. Vincent, sandali! Hintayin mo naman ako! Bulalas ni Amira. Hirap na hirap pa sa kanyang mga dala. Pero mabilis na napuno ang tricycle ng ibang estudyante. Kaya yon at naiwan na siya roon. Wala siyang ibang choice kundi ang maiwan doon. Nang makarating sa bahay, sobrang tahimik ni Vincent sa kanya. Kapag napapatingin sa mga binigay ng mga tagahanga niya, halata ang inis sa mukha nito. Kaya pinili niya na lang na ilagay sa loob ng kwarto. Pagkatapos mag-asikaso at magbihis, pumunta na siya sa kusina para magluto ng pagkain. Magluluto na ako, Vincent. Ano ang gusto mong ulam? Pero ang binata, hindi sumagot sa kanya. Sa halip, kinuha nito ang bola at umalis na lang ng bahay. Napabuntong hininga na lang siya. Alam niyang pinag-usapan na nila yon, pero parang sobrang petty naman para magtampo ito ng ganoon. Nang matapos magluto, wala pa rin si Vincent, kaya hinintay niya na lang. Nang makauwi ito, agad siyang napatayo. Luto ng ulam, sinigang ang niluto ko, kumain na tayo. Hindi pa rin siya tiningnan ni Vincent. Dumiretso ito sa kwarto, kumuha ng damit at pumunta sa banyo. Nang matapos maligo, tahimik na lang silang kumain. Naghugas ng kanya-kanyang pinagkainan. Pagkatapos nilang maglinis ng kusina, dumiretso si Vincent sa kwarto nito. Hindi siya kinausap o tiningnan man lang. Kaya nang lumalim na ang gabi, hindi niya na napigilan. Kumatok na si Amira sa pinto ng kwarto nito. Vincent, kausapin mo naman ako. Kung hindi mo bubuksan, susumbong talaga kita kay inay. Biglang bumukas ang pinto at nakita niya agad ang iritadong mukha nito. Ano ba? Bakit ka galit? Bahagyang umirap ang binata. Hindi ako galit. Sinungaling. Vincent, halos hindi mo ako kinausap buong maghapon. Iniwan mo pa ako sa school. Ano bang problema mo? Tumalikod ito at umupo sa kama. Wala lang. Ha? Wala lang? Napabuntong hininga si Amira. Sa kinikilos at inaasal nito, mas lalo lamang siyang nakumbinse na may problema. Pumasok siya sa kwarto nang hindi naghihintay ng permiso. Sanay na sila sa isa't isa, kaya nagagawa niya na yon. Umupo siya sa gilid ng kama para mas makausap ng maayos si Vincent. Pero si Vincent naman ang tumayo malapit sa may bintana. May nagawa ba akong mali? Tanong niya rito. Napapikit ito. Wala, ang kulit mo talaga. Matulog ka na lang. Kasi hindi kita maintindihan. Marahan niyang sambit dito. Hindi ko naman inuunang pakikipaglandian gaya ng pangako ko. Hiya ko na lang sa inyong dalawa ng inay. Pero ang mga humahanga sa akin, hindi ko naman mapipigilan ng mga yon. Tinanggap ko rin ang mga bigay nila kasi nasasayangan ako. Ano ba talagang problema mo? Kausapin mo ako kasi hindi kita maintindihan. Napailing si Vincent. May mga bagay na mahirap ipaliwanag. Naiinis ako. Ang dami mong lalaki sa school. Natigilan siya. Ano? Anong mga lalaki? Hindi ko sila mga lalaki. Naiinis ako sa kanila kasi palagi silang nakapaligid sa'yo. Ikaw, paganda ka pa ng paganda. Napakurap siya. Kaya ka galit? Napailing ulit ito. Parang may nilalabanan sa loob ng sarili. Pagkatapos ay tumingin ito ng diretso sa kanya. Amira, gusto kita. Ayoko may umaaligid na mga lalaki sa'yo kasi nagsiselos ako. Umawang ang bibig ni Amira.
Hindi siya makapaniwala na may ganoong pagtingin pala sa kanya si Vincent. Kasi para sa kanya, halos papasalang itong kuya niya. Para sa kanya, si Vincent ay si Vincent. Ang taong sumusundo sa kanya kapag umuulan. Nag-aalaga sa kanya mula nang dumating siya sa bahay nila. Taong parang pamilya at parang tahanan ni Amira. Ngunit hindi niya ito tiningnan sa paraang romantiko. Kaya lalo siyang natigilan. Malungkot na napangiti si Vincent. Huwag ka mag-alala. Alam ko naman mga bata pa tayo. Bata ka pa. Hindi kita pinipilit. Gusto ko lang sabihin. Kasi parang sasabog na tong nararamdaman ko. Napayuko na lang si Amira. Hindi niya alam ang sasabihin. Hindi niya gustong masaktan ito, ngunit ayaw rin niyang magsinungaling. Pagkatapos ng gabing yun, nagbago ang maraming bagay sa pagitan nilang dalawa. Mas naging maingat si Amira. Kaya lang, simula nang umamin sa Vincent, mas napansin niya ang mga bagay na dati ay hindi niya pinapansin dito. Kung paano siya laging hinihintay ni Vincent, kabisado ang paborito niyang pagkain. Naaalala ang maliliit na detalye tungkol sa kanya at palagi siyang inuuna. Unti-unti, nagsimula siyang mag-isip. Hindi ko siya gusto, pero may posibilidad bang magbago ang nararamdaman ko? Anong iniisip mo dyan? Tanong ng kaibigan niya at ibinigay sa kanya ang cup ng siomai rice. Umiling siya at kinuha yon. Wala naman. May tanong pala ako. Yung si Vincent ba? Kuya bang tingin mo ron o may gusto ka ron? Naggulat si Amira sa tanong na yon. Ha? Tumawa ang kaibigan niya. Hindi naman kayo totoong magkapatid, 'di ba? Kinupkup ka lang. Naisip ko lang kasi, palagi kayong magkasama. Saka sa mga titig sa'yo ni Vincent, parang may gusto rin siya sa'yo. Kumain na lang siya ng siomai rice. Hindi niya rin naman kasi alam ang isasagot doon. Hindi niya lubos inasahan na itatanong yon ng kanyang kaibigan. Gayunpaman, ano man ang mangyari sa nararamdaman niya para kay Vincent, parang hindi niya na kayang kontrolin. Hindi niya maintindihan, pero pakiramdam niya, unti-unti na talagang nagbabago ang pagtingin niya sa anak ni Norma. Simula nang umamin ito sa kanya, nag-iba ang tingin niya kay Vincent. Umiiwas ka ba sa akin, Amira? Tanong ni Vincent nang mapansin itong parang mailap siya. Nagpatuloy siya sa mga ginagawa sa kusina. Hindi tumitingin sa mga mata nito. Hindi ah. Marahang lumapit sa kanya ang binata at matamang tiningnan ang mukha niya. Anong hindi? Nakaraan ka pa. Hindi ko lang pinupuna pero napapansin kong umiiwas ka sa akin. Bakit hindi ka makatingin? Wala nga sabi. Ayaw ni Amira na mangulit pa ito. Naguguluhan na nga siya sa mga ipinapadama nito sa kanya. Ang gusto niya lamang, lumayo na muna ito sa kanya. Subalit nagulat siya nang halikan ni Vincent sa pisngi. Agad siyang napatingin dito. Bakit mo ginawa yun? Napakagatlabi ito at bumaba ang tingin sa kanyang mga labi bago bumalik sa mga mata. Huwag mo na kasing pigilan, Amira. Alam kong nagugustuhan mo na rin ako. Okay lang yan. Huwag kang matakot. Gusto rin naman kita. Nag-init ang mga pisngi ni Amira. Kasi pakiramdam niya, nahuli siya nito sa kung ano. Simula nang umamin ito, ang dami ng napukaw na damdamin sa kanya. Kaya hindi niya na maunawaan kung ano ang dapat niyang sundin. Gayunpaman, alam niyang pagkatapos ng halik na yon, marami nang magbabago sa takbo ng buhay ni Amira. 2 linggo pa lamang ang lumipas mula nang maging opisyal silang magkasintahan ni Vincent. At sa loob ng 2 linggo na yon, naging maayos naman ang lahat. Akala ni Amira ay magiging awkward, maiilang, mababago lahat ng nakasanayan nila. Pero hindi naman nangyari. Pareho pa rin silang nagtatawanan, nag-aasaran, sabay pumasok at umuuwi. Kung tutuusin, mas komportable pa nga siya ngayon kesa dati. Parang wala namang nag-iba. 13 years old pa lang siya. Malapit nang maging 14 years old. Bata pa siya at hindi pa sigurado sa ginagawa. Subalit dahil si Vincent naman yon at anak ni Norma, madali niyang naipagkakatiwala ang sarili niya. Mira, makinig ka muna, may sasabihin ako.
Sambit ni Vincent habang pinapaikot-ikot ang ballpen sa mga daliri. Napatingin siya rito. Ano ba yon? Bakit seryoso ka? Napabuntong hininga si Vincent. Pagkatapos ay umayos ng upo. Tungkol sa atin. Sa tingin ko, wag muna nating sabihin kay inay at sa ibang tao. Napakurap siya. Bakit naman? Private muna, hindi naman sekreto. Napakunot noo siya. Hindi niya makita ang pinagkaiba ng mga yon. Kung hindi sasabihin sa iba, hindi ba't lihim pa rin yon? Kaya mas lalo siyang nalito. Bakit nga kailangan maging private ang relasyon nating dalawa? Napakamot si Vincent sa batok. Alam mo naman si inay, mag-aalala yon dahil bata pa tayo. Kapag maraming may alam, mas maraming nangingialam. Hindi siya nakasagot. May punto naman yon, pero hindi pa rin niya lubos na maintindihan. Nagpatuloy si Vincent. Saka na lang tayo umamin na may relasyon tayo kapag medyo tumanda na tayo. Mga 18, ganun. Kasi isipin mo na lang kapag nalaman nilang may relasyon tayo ng ganito kaaga. Hindi tayo makakakilos ng mas malaya. Weekend lang umuwi si inay. Tapos tayong dalawa lang ang naiiwan dito buong linggo. Kapag nalaman nila na may relasyon tayo, baka kung ano-anong isipin niya. Baka higpitan tayo. Baka hindi na tayo payagang lumabas ng magkasama. Baka pati pagsabay natin sa pagpasok at pag-uwi, bantayan niya. Kapag wala nga siya rito, natutuwa ako na nagagawa natin ang mga gusto natin. Gaya na lang ng kiss. Agad na namula ang kanyang mga pisngi. Simula nang maging sila, nalaman niyang mapusok si Vincent. Parang lahat ng bagay na kuryoso ito sa kanya ginagawa. Mahilig din itong humalik sa kanya. Mas malaya dahil silang dalawa lang ang nasa bahay. Batid niyang mga bata pa sila. Hindi dapat ganon. Subalit magaling si Vincent pumukaw ng mga damdamin na hindi pa naman nagigising sa kanya noon. Gusto mong itago natin para mas malaya tayo? Mahinang tanong ni Amira. Oo sana. Unti-unti niyang naunawaan. Kilala niya si Norma. Mabait, mapagmahal, pero sobrang protective, lalo na pagdating sa kanila. Ayoko rin naman na mag-alala siya. Mahinang sambit ni Amira. Tumango si Vincent. Ako rin naman. Huwag ka mag-alala. Hindi naman tayo magsisinungaling. Gagawin lang nating private ang relasyon nating dalawa. Paano kung magtanong siya at kung malaman niya? Napangiti ito. Di malalaman niya. Wala naman na tayong magagawa kapag ganun. Saka aamin naman tayo. Hindi pala ngayon. Saka na kapag nasa edad na tayo na pwede niya na tayong pagkatiwalaan. Sa totoo lang, may bahagi rin sa kanya na gusto ang ideya. Hindi niya kailangang magpaliwanag. Hindi niya kailangan marinig ang mga sermon tungkol sa pag-ibig habang nag-aaral. At higit sa lahat, malaya silang dalawa. Kinabukasan ay dumating si Norma. Katulad ng dati, may dalang mga pagkain at marami na namang mga kwento. Nakaupo silang tatlo sa hapag ng gabi ring yun. Masaya ang usapan, normal at parang walang kakaiba. At napansin ni Amira na tama si Vincent. Hindi talaga halata dahil pareho pa rin naman sila. Masayahin pa rin siya at makulit pa rin si Vincent. At kung may nagbago man sa pagitan nila, tanging sila lang ang nakakaalam. Kamusta ang school? Tanong ni Norma. May bumabagsak ba? Wala po. Nakangiting sambit ni Amira. Tumingin si Norma kay Vincent. Lumalandi ka ba? Nabulunan si Amira sa iniinom na tubig. Samantalang halos mahulog si Vincent. Inay, para namang ewan. Siyempre wala. Wala pa. Tumatawang tumingin si Norma sa kanila. Ano, nagtatanong lang naman ako. Bakit ganyan ang mga reaksyon ninyo? Etong si Amira, batang-bata pa kaya baka wala pa sa isipan. Pero ikaw, Vincent, sa susunod na buwan, 17 years old ka na. Alam ko sa mga ganyang edad, ginugusto ng magkaroon ng girlfriend. Saglit na sumulyap sa kanya si Vincent, bago muling tumingin sa ina nito. Wala pa, Nay. Walang girlfriend. Napailing ang ginang. Nako, wag mo munang balakin. Mag-aaral muna kayo. Distraction lang yan. Baka makabuntis ka rin nang wala sa oras. Tumingin naman sa kanya si Norma. At ikaw, Amira, mag-aral ka rin. Balita ko, maraming humahanga sa'yo sa school. Hindi ko naman masisisi dahil maganda ka. Basta ang gusto ko, mag-aral ka na lang muna.
Maraming lalaki pang darating. Hindi kailangan magmadali. Nahirapang lumunok ng pagkain si Amira. Sa gilid ng paningin niya, nakita niyang nakayuko si Vincent. Mukhang pinipigilan nito ang sariling tumawa. Gustong-gusto niya itong sipain sa ilalim ng mesa dahil parang siya lang ang nagiging awkward sa usapang yon. Kinabukasan, isinama siya ni Norma sa palengke. Marami raw itong bibilhin at dahil wala naman siyang ginagawa, sumama na rin siya. Masaya si Amira tuwing lumalabas silang dalawa. Pakiramdam niya kasi may nanay siyang kasama. Bagay na matagal niyang hindi naranasan. "Pakitulungan nga ako rito, anak," pakiusap ni Norma. Opo, agad niyang kinuha ang ilan sa mga pinamili. Hanggang sa halos hindi na niya makita ang dinadaanan dahil sa dami ng bitbit. Napatawa si Norma. "Anak, kaya mo pa ba? Mukha kang mabubuwal." "Hindi po, kaya naman po." Eksaktong matapos niyang sabihin yon, muntik siyang matisod. Napahiyaw siya ngunit nakabawi rin agad. Natawa si Norma, samantalang siya naman ay namumula. "Wag po kayong tumawa, inay." Pakiusap niya rito pero napapangiti na lang din. "Pasensya na, nakakatawa lang talagang reaksyon mo. Bakit bang lampa mo? Ang hina ng mga tuhod mo. Lagi kang ang uminom ng gatas." Natawa na lang din si Amira. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Hanggang sa maya-maya ay may isa pang pupuntahan si Norma. Napatingala siya sa Azure Crest Hotel. Isa sa pinakamagandang hotel sa bayan. May kailangan lang daw itong iabot sa isang staff na kakilala nito. Kaya sumama na rin siya. Hindi sila pumasok pero natulala siya ng sumilip sa loob. Napakaganda, makintabang sahig at napakalaki ng chandelier. Mabango rin ang paligid at parang lahat ng tao ay mukhang mayaman. Bigla tuloy siyang naging conscious sa simpleng damit niya. Hindi siya sanay sa ganoong lugar. "Hintayin mo lang ako rito sa gilid, pupunta ako sa likod. Nandun ang kausap ko," sambit ni Norma. Tumango siya. "Sige po, inay." Iniwan siya ni Norma doon. Tahimik siyang nakatayo habang hawak pa rin ang ilan sa mga dala nila. At dahil wala siyang ginagawa, nagsimula siyang tumingin-tingin sa paligid. Hanggang sa may isang tao na nakakuha ng atensyon niya. Isang binatilyong medyo kasing edad niya yata. Matangkad, maayos ang postura at maganda ang suot. At kahit nakaupo lamang ito sa seaside, habang may kausap na matandang lalaki, agad itong kapansin-pansin. Napakurap si Amira. Sobrang gwapo naman niya. Marahil pinakagwapong lalaking nakita niya sa buong buhay niya. Kaya lang, mukha siyang galit sa buong mundo. Hindi man lang umiti. Parang laging nakakunot ang noo. Parang may kaaway. Napailing si Amira. Sayang, ang gwapo sana. Pero bakit parang laging galit? Hindi niya namalayan, nakatingin na pala siya ng matagal at sa kasamaang palad, napatingin din ang binatilyo sa kanya. Nagulat si Amira at agad siyang umiwas ng tingin. At dahil nagpanik siya, naglakad siya paatras. Hindi siya tumitingin sa dinaraanan, kaya tumama ang paa niya sa isang maliit na dekorasyon. Natisod siya at bumagsak. Ay! Tumila po ng ilan sa mga dala niya. May gumulong na supot, nahulog ng mga prutas, at gusto niyang matunaw sa hiya. Bakit naman ngayon pa? Namula ang buong mukha niya. Gusto niyang magtago sa ilalim ng lupa. Mabilis siyang yumuko para pulutin ang mga nahulog. Ngunit bago pa man niya makuha ang isa sa mga supot, may kamay ng naunang pumulot. Natigilan si Amira. Dahan-dahan siyang tumingala at halos mapapikit siya sa hiya dahil ang taong tumutulong sa kanya ay ang kaninang tinitingnan niya. Nakahawak ito sa isang supot habang walang emosyon ng mukha. Iniabot nito ang supot. Nahulog mo! Napakurap siya at tinanggap yon. Salamat. Tumango lamang ito. Wala nang sinabi o kahit kaunting ngiti. Nang tumalikod ito, doon pa lang siya nakahinga ng maluwag. Sakto naman, dumating si Norma. Oh, bakit lumapit sa iyo si Sir Rafael? Tanong ni Norma. Rafael po, inay? Tumango si Norma at tinanaw ang binatilyong papalayo. Oo, isa sa mga Montenegro.
Halika na! Napalunok siya at marahan na lamang na sumunod. Isang maulang hapon, malamig ang simoy ng hangin sa loob ng bahay. Pero tila nag-aapoy ang balat ni Amira sa tuwing dumidikit ang mga palad ni Vincent sa kanya. Ramdam niya ang bawat kalyo ng mga daliri nito habang unti-unting gumagapang paitaas mula sa kanyang bewang patungo sa ilalim ng kanyang manipis na t-shirt. Huminga siya ng malalim. Pilit na itinatago ang kaba. Simula nang maging sila ni Vincent, palagi na itong pisikal sa kanya. Nagiging mapusok na naman sila. Parang mga dagang nakalaya nang mawala ang pusa. Bitawan mo ko, Vincent, bulong ni Amira habang pilit na itinutulak ang dibdib ng binata. Bakit? Ayaw mo ba sa ginagawa ko? Tanong ni Vincent. Ang boses nito ay mababa. May halong pangaakit na tila humihigop ng lahat ng lakas ni Amira. Gusto ko pero masyado na itong mabilis. Halos subaran mo na ako. Anong problema? Wala namang nakakakita sa atin dito. Tayong dalawa lang. Tugon ni Vincent. Lalo pang hinigpitan ang hawak sa kanyang bewang. Hila-hila siyang papalapit hanggang sa magkadikit ang kanilang mga katawan. Umiling agad si Amira at muli itong itinulak. Bata pa tayo, Vincent. Paano kung malaman ni Inay? Magagalit siya. Siguradong palalayasin ako rito. O kaya hindi na ako papapasukin. Ayaw niyang ma-disappoint ang taong kumupkup sa kanya. Yung tagong relasyon nila, sobrang pinag-aalala niya. Paano na lang kapag may nangyari sa kanila ni Vincent? Parang wala na siyang ihaharap dito. Hindi naman magagalit si Inay kasi hindi naman niya alam. Sino bang magsusumbong? Ikaw ba? Tanong ni Vincent. Tumawa ito ng bahagya. Isang tunog na dati ay nakakakilig pero ngayon ay tila may dalang babala. Hindi na maintindihan ni Amira ang tama sa mali. Parang ang pagmamahal niya kay Vincent ay tila isang tanikala na unti-unting humihigpit sa kanyang leeg. Hindi siya makahinga bigla. Nagpumigla siya nang muli itong humawak sa kanya. Paano kung mabuntis ako? Hindi ko kaya yon. Hindi pa ako handa, Vincent. Sobrang bata ko pa. Kumuha si Vincent ng isang maliit na square na pakete mula sa bulsa nito at ipinakita yon sa harap ng mukha ni Amira. Ang kulay nito ay matingkad, isang bagay na hindi pa nakikita ng dalagitan ng malapitan. Ano yan? Tanong ni Amira. Kondom, sagot ni Vincent. Tingnan mo, safe tayo. Hindi ka mabubuntis kung gagamit ako nito. Hindi siya makapaniwala. Ibig sabihin, talagang nilook forward nito na may mangyari sa kanila. May plano na talaga si Vincent. Hindi man lang siya kinukonsulta kung papayag siya. May pagnanasa na palang tumatakbo sa utak. Nanlaki ang mga mata ni Amira. Saan ka nakakuha niyan? Paano mo nabili yan? Nagpasabay lang ako sa tropa. Sila nang bumili para sa akin. Simpleng sagot ni Vincent. Huwag ka nang mag-alala. Sabi ko sa'yo, walang mangyaring masama. Gusto ko lang naman na maramdaman kita ng buo. Umiling agad siya at bahagyang lumayo. Hindi pa rin, Vincent. Ayoko muna. Bumuntong hininga si Vincent at tila napilitang lumayo. Sige, kung ayaw mo ngayon, hindi muna. Pero isipin mo to, Amira. Mahal kita at gusto kong ibigay mo rin sa akin ang gusto ko. Napabuntong hininga si Amira. Wala siyang maramdamang ginhawa kahit tumigil na ito. Pakiramdam niya, giniguilt trip siya ni Vincent. Akala niya ay natapos na ang tensyon sa pagitan nila. Ngunit ang gabi ay may dalang ibang plano para sa kanya. Sa kalaliman ng gabi, nang ang tanging naririnig na lang ay ang huni ng mga kuliglig sa labas, naalimpungatan si Amira. Ramdam niya ang isang mainit na hininga sa kanyang leeg at dahan-dahang paghalik sa kanyang balikat. Nagmulat siya ng mata at nakita ang anino ni Vincent sa tabi niya. Nagniningning ang mga mata nito sa may leeg niya. Vincent, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Amira. Sinubukan niyang bumangon pero mabilis siyang pinatungan ng binata. Vincent, ano ba? Umalis ka dyan. Pagbigyan mo na ako, Amira. Please. Kanina pa ako hindi makatulog dahil iniisip kita. Bulong ni Vincent. Nagsimula nang muling gumalaw ang mga kamay nito. Hinahaplos ang mga hita ni Amira sa ilalim ng kumot. Sinubukan niya itong itulak
pero masyado itong mabigat. Hindi pwede, Vincent. Sabi ko ayoko pa. Umalis ka dyan at bumalik ka na sa kwarto mo. Please naman, Amira. Gusto ko lang na may mangyari sa atin. Mahal mo naman ako, di ba? Patunayan mo sa akin. Pagpupumilit pa ni Vincent. Hindi ito ang paraan para patunayan ang pagmamahal. Pagtanggi ni Amira. Sinubukan niyang itulak ang balikat ni Vincent. Pero ang lakas ng binata ay higit na nakalalamang. Biglang hinila ni Vincent ang damit ni Amira. Pinunit ang manipis na tela hanggang sa lumantad ang kanyang puting balat sa malamig na hangin. Sa isang iglap, mas pinatungan siya nito. Ginamit ang bigat ng katawan para hindi na siya makagalaw. Vincent! Tigil! Ayoko nga sabi! Sigaw ni Amira. Pero nalunod na sa isang malalim na halik ang kanyang boses. Huwag ka nang manglaban, Amira! Sambit pa ni Vincent. Ang boses ay puno ng pagnanasa. Magugustuhan mo rin naman to. Saka boyfriend mo naman ako. Walang makakalam na ginawa natin to. Tayong dalawa lang naman ang nandito. Nanglalaban pa rin si Amira. Kumakawala sa mga kamay nito. Ngunit habang tumatagal, tila unti-unting nawawala ang kanyang lakas. Ang takot ay napalitan ng isang nakakalitong pakiramdam. Isang pagsuko na hindi niya ginusto, pero hindi rin niya mapigilan. Kaya hinayaan na lang niya. Wala na siyang ginawa kundi tumitig sa kisame habang nararamdaman ang paghubad sa kanya. Tulala lang si Amira. Nakapikit lang ang mga mata niya, ngunit ang mga luha ay dahan-dahang dumadaloy mula sa gilid ng kanyang mga mata. Para siyang isang piping saksi sa sarili niyang katawan na ginagamit. Nang tuluyang huminto ng paggalaw si Vincent, tulala pa rin si Amira. Nakatingin siya sa kisame at walang imik. Tila nadudurog ang puso niya. Naiinis, naiiyak. Bakit mo ginawa yun? Tanong ni Amira. Ang boses ay basag at puno ng pighati. Anong ginawa ko? Ginawa lang natin ang gusto nating dalawa. Sagot ni Vincent habang inaayos ang damit. Hindi. Pinilit mo ako. Hindi ako handa, Vincent. Sabi ko ayoko pa. Sigaw ni Amira at ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Lumingon si Vincent. Biglang nagbago ang ekspresyon nito. Mula sa pagiging mapagmahal, patungo sa pagiging malamig. Huwag ka nang mag-inarte, Amira. Boyfriend mo ko, di ba? Normal lang to sa magkasintahan. Huwag kang magkunwari na parang biktima ka rito. Nagustuhan mo rin naman. Hindi ka rin naman ang laban nitong huli, hindi ba? Pero hindi ako handa. Gusto kita pero hindi ganito. Iyak pa ni Amira. Tumayo si Vincent at hinarap siya. Makinig ka sa akin, Amira. Huwag kang mag-inarte kung ayaw mong malago tayo pareho. Ano sa tingin mo ang sasabihin ni Inay kung magrereklamo ka? Tingin niya sa atin, hindi tayo mapagkakatiwalaan. Sasabihin niya na malandi ka. Sasabihin ko na ikaw ang nauna, na ikaw ang nambuyo sa akin para gawin ko to. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan niya. Anak niya pa rin ako. Kinupkup ka lang niya. Nanlaki ang mga mata ni Amira. Naluluha siya habang nakatingin dito. Hindi niya lubos maisip na masasabi yun ni Vincent sa kanya. Hindi totoo yan. Mahal din ako ni Inay. Maiintindihan niya rin ang nararamdaman ko. Napailing si Vincent at mataman siyang tiningnan. Totoo, hindi. Sino bang mas paniniwalaan ni Inay? Ang anak niya ang isang katulad mo na nakikitira lang dito. Puno ng hinanakit at pagkabigong tiningnan niya si Vincent. Lumapit ito muli at hinawakan ang baba ni Amira. Huwag mong kalimutan na may utang na loob ka sa amin. Kung hindi dahil sa amin, nasan ka na kaya ngayon? Para yun lang ang hinihiling ko. Girlfriend naman kita. Walang mali ron. Nag-iinarte ka lang talaga. Napaatras si Amira. Bahagya siyang nakaramdam ng takot dito at kasabay doon ang galit. Ang utang na loob na dati ay itinuturing niyang biyaya, naging isang kadena na gumagapos sa kanya. Sumunod ka na lang sa gusto ko, Amira. Mas madali ang buhay mo kung hindi ka magiging pasaway. Dagdag pa ni Vincent. Naiwan si Amira sa kama habang nakayakap sa kanyang sarili. Magulo ang isip niya. Bakit pa siya manglalaban? Nakuha na rin naman ang pagkababae niya kahit hindi siya handa. Inisip niya na lang na boyfriend naman niya si Vincent at dahil gumamit ito ng kondom, hindi siya mabubuntis. Ang takot na mapalayas at ang takot na mabansagang malandi ang nananaig sa kanya.
Sana hindi na lang ako nakatira rito. Bulong niya sa sarili. Ngunit alam niyang wala na siyang mapupuntahan. Lumipas ang mga araw at ang relasyon nila ay nanatiling lihim. Ngunit ang dynamics ng relasyon nila tuluyan ang nagbago. Wala na ang paghingi ng paumanhin ni Vincent. Wala na ang pag-aalinlangan. Amira, halika rito. Utos ni Vincent isang hapon habang wala si Norma. Tumayo si Amira habang bagsak ang mga balikat. Hindi na siya lumalaban. Alam na niya ang mangyayari. Sa mata pa lang nito, kita niya na naman ang pagnanasa. Habang papalapit siya, nakita niya ang mapanuring tingin ni Vincent. Alam na alam talaga nito ang kontrol sa kanya. Simula ng araw na yon, naging malaya na si Vincent. Kahit kailan nito gusto na may mangyari sa kanila, kahit sa ang sulok ng bahay. Isang tawag lang nito, kailangang sumunod ni Amira. Gusto niya nang makipaghiwalay at itigil ang relasyon nila. Pero ayaw nitong pumayag. Lumipas pa ang mga taon, nalaman na rin kalaunan ni Norma ang relasyon nila ni Vincent. Ngunit huli na nang malaman nito ang totoo. Akala ng ginang ay bago pa lamang silang magkasintahan dahil pareho silang magaling magtago. Hindi na nito naisip na ilang taon na pala nilang inililihim ang lahat. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nararamdaman ni Amira na may mga bagay na hindi niya kayang ipaliwanag kahit kanino. Hindi naman palaging masama si Vincent. May mga araw pa ring maalaga ito, mga pagkakataon pa ring ipinaparamdam nito na mahal siya. Ngunit mas madalas nang sumasakit ang dibdib niya kaysa sumaya. Ano ba, Vincent? Hindi naman umiikot sa relasyon natin ang mga buhay natin. Pwede bang wag mo kong pilitin kung ayoko? Wala ako sa mood ngayon. Naiinis na sambit ni Amira. Pero mas pinakita nito ang inis sa kanya. Amira naman, girlfriend naman kita. Hindi ka dapat nagrereklamo sa ganito. Wala ka namang ginagawa. Halika na. Wala na siyang nagawa nang hilahin na naman siya nito sa kwarto. Hindi na talaga siya masaya. Para sa kanya, hindi na boyfriend ang tingin niya kay Vincent. Masaya lamang si Amira kapag umuuwi si Norma tuwing weekend. Kapag naroon ang kanilang inay Norma, parang bumabalik sa normal ang lahat. Parang may proteksyong nakapaligid sa kanya. At sa tuwing aalis ulit si Norma para magtrabaho, bumabalik ang mabigat na pakiramdam sa dibdib niya. Dumating ang panahon na nakapagtapos si Vincent ng 2-year course. Inaasahan nila na agad itong magtatrabaho. Ngunit ilang buwan itong tumanggi. Bakit ba ayaw mong magtrabaho? Tanong ni Norma rito. Gusto ko naman. Wala lang mahanap na trabaho rito kasi puno na. Sagot ni Vincent pagkatapos uminom ng tubig. Napabuntong hininga si Norma. Kung ganon, pumunta kang syudad. Doon mas maraming job opportunity. Imposibleng wala. Paano ka magkakaroon ng trabaho kung dito ka lang sa isla maghahanap? Azure Crest lang ang meron dito na pagmamay-ari ng mga Montenegro. Napatingin sa kanya si Vincent kaya natigilan siya sa pagkain. Ayokong umalis. Ayaw kong malayo kay Amira, Nay. Napailing si Norma at tiningnan siya. Anak, nandito lang naman yung si Amira. Mag-aaral. Kailangan mong umalis para lumago. Hindi naman palagi kayong magkasamang dalawa. Hindi na nakapagsalita si Amira. Siya na lang ang nahihiya sa mga dahilan ni Vincent. Masayang isipin na ayaw mawalay ng boyfriend niya sa kanya. Pakiramdam niya noon ay mahalaga siya. Ngunit habang tumatagal, napagtanto niya na may kaibahan ng pagmamahal at pagmamayari. At hindi na niya sigurado kung alin doon ang nararamdaman ni Vincent. Nagbago lamang ang lahat nang magkasakit si Norma. Hindi na nito kinayang magtrabaho ng regular sa mansyon ng mga Montenegro. Ano na, Vincent? Ano nang gagawin natin? May sakit si inay. Kailangan natin ng pera. Hindi ka pa ba kikilos? Malumanay at pagod niyang tanong sa binata. Napatingin si Vincent sa kanya. Ayaw nga kitang iwan dito. Kapag sa syudad ako nagtrabaho, mapapalayo ka sa akin. Sumama ka na lang kaya, Amira. At sinang may iwan kay inay? Mas makakabuti na nandito ang inay. Isa pa nag-aaral ako. Ikaw magsisimula pa lang doon. Hindi magandang ideya na sumama agad kami sa'yo. Paliwanag niya pa rito. Kailangan nilang mabuhay. Kaya napilitan si Vincent na tumanggap ng trabaho sa syudad.
Malayo. Ilang oras ang biyahe at 2 beses lamang itong nakakauwi bawat buwan. Dahil si Vincent na talaga ang nagtatrabaho, ang boyfriend niya ang halos nagpaaral kay Amira. Binabayaran nito ang matrikula niya, sagot ang kanyang allowance. At sa bawat tulong na yon, parang may dagdag na bigat na inilalagay sa balikat niya. Hindi man direkta, madalas niyang maramdaman na may mga utang siyang hindi kailanman mababayaran. Nasaan ka? Baka kung san-san ka na naman pumunta. Sumama sa gala dyan sa kaibigan mo. Chat ni Vincent sa kanya. Napatingin si Amira sa cellphone habang naglalakad palabas ng campus. Huminga siya ng malalim. Halos bawat oras ay nagtatanong ito kung sino ang kasama niya. Nasaan siya, anong ginagawa niya at sino ang kausap niya. Nag-type siya ng sagot. Huwag ka mag-alala, pauwi na ako. Mag-isa lang ako, wala akong kasama. Muli siyang napabuntong hininga. Hindi naman yung kasinungalingan. Mag-isa nga siyang uuwi. Ngunit ilang segundo matapos niyang maipadala ang mensahe, may tumawag sa kanya. Amira! Napalingon siya kay Carlo, isa sa mga kaklase niya. May hawak itong folder habang tumatakbo papalapit. Wait lang, naiwan mo yung reviewer mo, Amira. Agad siyang napangiti. Nako, salamat. Hindi, okay lang. Nakopya ko na rin naman. Pareho silang natawa. Simpleng usapan lang naman yon. Wala namang kakaiba o mali siya. Sinabayan siya nito papuntang sakayan. At dahil sa sinabi ni Carlo tungkol sa isang professor nilang kilalang terror, lalo silang natawa. Pagkatapos ay nagpaalam na ang binata. Sige, una na ako. Salamat ulit. Mas lalo itong napangiti. Walang anuman, basta ikaw, Amira. Pagsapit ng gabi, nakauwi na siya. Tahimik ang bahay. Nasa kusina si Norma at nagluluto ng hapunan. Nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Nandito na po ako, inay. Kumusta po kayo? Tanong niya rito. Ininom niyo po ba ang mga gamot ninyo? Oo naman anak. Huwag ka mag-alala. Ayos lang ako rito. Medyo bumubuti naman ang pakiramdam ko. Sinusubukan ko na rin namang maglakad-lakad sa labas para ma-exercise ng kaunti. Napangiti na lang si Amira. Katatapos lang niyang magbihis nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Napalingon siya at agad na natigilan. Oh, Vincent, bakit parang ang aga mo umuwi? Akala ko next week pa. Hindi ito ngumiti o nagsalita. Diretso lang itong naglakad papasok at may kakaiba sa mukha nito. Bakas ang galit kaya biglang kinabahan si Amira. Anong nangyari? Tanong niya rito. Tahimik pa rin si Vincent hanggang sa huminto ito sa harap niya. Sino yung kasama mo kanina? Napakurap siya. Ha? Anong sinasabi mo? Sino yung kasama mo kanina? Yung katawanan mo sa school? Biglang bumilis ang tibok ng puso niya sa sigaw nito. Wala naman siyang ginagawang masama. Maging si Norma ay napasilip mula sa kusina. Anak, bakit ka ba sumisigaw? Kaklase ko lang yung kausap ko kanina. Wala lang yon. Tumatawa lang naman kami kasi may nakakatawa kaming pinag-usapan. Paliwanag ni Amira. Huwag mo akong gawing hangal, Amira. Ito nang sinasabi ko. Nawala lang ako. Landi ka na ng landi. Nanlamig ang mga kamay ni Amira. Hindi niya maintindihan kung bakit nauwi agad sa ganon. Nakipag-usap lang naman siya sa lalaki. Wala kaming ginagawang masama, Vincent. Talaga ba? Sarkastikong tanong nito. Talaga ba, Amira? Wala nga sabi. Reviewer lang yung ibinalik niya. 5 minuto lang kaming nag-usap. Hindi ko alam bakit ka nagagalit. Bakit pang praning mo? At ano? Tingin mo, lalandiin ko lahat ng lalaking makakausap ko? Biglang nakaramdam ng pagod si Amira. Napatingin siya kay Norma na nagugulantang sa mga nangyari. Nahihiya talaga siya rito. Pakiramdam niya, kailangan na naman niyang ipagtanggol ang sarili sa bagay na wala naman siyang ginawang mali. Vincent, kaklase ko lang siya. Paulit-ulit mo yung sinasabi at gusto mong paniwalaan kita. Singhal pa ulit ng binata. Napapikit si Amira dahil wala naman talagang nangyari. Hindi niya inaasahan ang sumunod nitong ginawa. Bigla nitong naitaas ang kamay at tumama yun sa kanya. Napahiyaw siya sa gulat. Para siyang nabingi. Parang tumigil ang oras. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig kay Vincent. At lalo siyang nagulat nang muli siyang mahawakan nito sa braso.
Napaatras siya at tumama ang likod niya sa pader. "Ah! Vincent!" sigaw ni Norma at mabilis itong lumapit. Sabay sampal sa mukha ng sariling anak. "Anong ginagawa mo? Bakit ka nananakit?" Humihingal si Vincent at namumula ang mukha nito sa galit. "Wala siyang respeto sa akin ay. Nanlalalaki." "Ano ka ba?" sigaw ni Norma. "Nasisiraan ka na ba ng ulo? Kasama niya ako rito. Nag-aaral lang siya ng mabuti at nag-aalaga sa akin. Wala siyang ginagawang masama at hindi siya nanlalalaki. Bukod doon, wala kang karapatang manakit dahil lang nagsiselos ka ng ganyan. Hindi kita pinalaki ng ganyan." "Nay, huwag kang makialam," sigaw din ni Vincent dito. Natigilan si Amira, pati si Norma, parang hindi rin ito makapaniwala sa narinig. Napailing siya habang naluluha. "Ano ang sabi mo?" Mariing tanong ni Norma. "Huwag kang makialam." Lalong lumakas ang boses ni Vincent. "Away namin to. Wala ka namang alam, Nay." Nanginginig na itinulak ni Norma ang sariling anak. "Ako pa ang walang alam ngayon." "Vincent, tumanda ka lang pero nanay mo pa rin ako. Away ninyo. Sinaktan mo siya. Kailan kita tinuruan ng ganyan?" Tahimik na umiiyak si Amira. Naawa siya kay Norma. Guilty din dahil nag-aaway ang mag-ina dahil sa kanya. Parang hindi na niya kilala ang lalaking nasa harapan niya. Parang hindi na ito ang Vincent na simpleng kakulitan niya lang dati. "Vincent!" Nanginginig na sabi ni Norma. "Humingi ka ng tawad ngayon din. Mali ang ginawa mo. Pinagbuhatan mo ng kamay si Amira. Wala naman siyang ginagawang masama." Umigting ang panga nito at matagal na nakatingin sa kanya. "Huwag kang makipag-usap sa ibang lalaki. Huwag kang tatawa sa kanila. Huwag kang magpapaganda para sa kanila. Yun lang naman ang gusto ko. Hindi ka masasaktan kung hindi ka pasaway. Girlfriend kita kaya matuto kang sumunod. Ako pa rin ang nagpapaaral sa'yo." Tumulo ang luha niya. Selos lamang ang nakikita ng boyfriend niya. At yon ang unang pagkakataon na tuluyan siyang natakot para sa kinabukasan nilang dalawa. Tahimik ang bahay matapos ang nangyari. Nasa gilid ng kama si Amira habang maingat na nilalagyan ni Norma ng cold compress ang pasa sa kanyang braso. Namumugto ang mga mata ng inay Norma niya. Ilang beses na itong humihingi ng tawad at napapailing. "Inay, wag na po kayong umiyak," mahina niyang sabi habang pinipilit ng umiti. "Hindi naman po ninyo kasalanan. Hindi naman po kayong gumawa nito. Ayokong sisihin po ninyo ang sarili ninyo." Lalong napahagulgol si Norma. "Pero anak, ako ang nanay niya. Dapat ako ang nagturo sa kanya kung paano rumispeto. Dapat ako ang unang nakapansin na may mali na. Hindi ko alam kung kailan siya naging ganito." Napayuko si Amira. Hindi rin niya alam. Matagal na niyang nakikita na may nagbabago kay Vincent. Ngunit sa bawat pagkakataon na gusto niyang aminin yun sa sarili, may bahagi ng puso niyang ayaw maniwala. "Dati po mabait siya," bulong niya. "Dati po hindi naman siya ganon. Hindi ko rin po alam kung bakit nagkakaganon siya." Mas lalong bumagsak ang mga luha niya. "Alam mo kung sino ang naaalala ko kapag nakikita ko siya ngayon? Ang ama niya. Ganyan-ganyan ang tingin. Ganyan-ganyan ang galit. Nung bata pa si Vincent, ipinangako ko sa sarili ko, hindi siya magiging katulad ng tatay niya." Natahimik si Amira. Hindi niya madalas marinig na napag-uusapan ni Norma ang asawa nitong yumao na. Kapag nangyayari yon, alam niyang mabigat ang dinadala nito. "Inay," napailing si Amira. "Wala po kayong kasalanan. Naging mabuting ina po kayo sa kanya. Hindi niyo lang po talaga kontrolado lahat." Napapikit si Norma. "Kung gusto mong umalis, maiintindihan kita." Agad umiling si Amira. Hindi ko po kayang gawin yon, inay. Pamilya ko pa rin po kayo at may utang na loob po ako sa inyo." Umiling si Norma at hinaplos ang kanyang mukha. "Amira, wag mo nang ulitin yan. Hindi kita tinulungan para magkaroon ka ng utang na loob sa akin. Ang mama mo, mahalaga sa buhay ko. Alam kong mahalaga ka rin sa buhay ng mama mo, kaya tinulungan kita. Hindi kita kinuha dahil may kapalit akong hinihintay." Mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Amira dahil yun ang bagay na matagal niyang pinaniniwalaan.
na may utang siya na kailangan niyang suklian lahat. Kailangan niyang magtiis at kailangan niyang manatili. Anak, mahinang sabi ni Norma. Ang pagmamahal na may kondisyon ay hindi pagmamahal. Anak ko si Vincent, pero hindi ko siya hahayaan na ganito sa'yo. Gayunpaman, nagpatuloy ang buhay. Nagpatuloy ang pag-aaral ni Amira at tulad ng dati, pinili niyang ituon ng pansin sa mga bagay na kaya niyang kontrolin. Unti-unti niyang natapos ang kolehiyo at ng araw ng pagtatapos niya, umiiyak si Norma para sa kanya. Paulit-ulit itong pumapalakpak. Parang mas masaya pa ito kaysa sa kanya. Nang matapos ang seremonya, niyakap siya nito ng mahigpit. Nakaya mo, nakatapos ka. Napangiti si Amira. Salamat po, Inay. Maraming salamat po. Congratulations! Sambit ni Vincent at niyakap din siya. Paano na lang kung wala ako? Hindi ka makakapagtapos ng kolehiyo. Kung wala ako at wala si Inay, wala ka sana sa puntong ito ng buhay mo. Baka naging pariwara ang buhay mo sa poder ng mga tiyahin mo. Vincent, saway ni Norma. Kailangan pa bang sabihin yan? Tumango-tango na lang siya at tipid ng umiti. Hindi niya nagaanong pinansin ang mga sinabi nito. Pagkatapos ng graduation, agad siyang nagsimulang maghanap ng trabaho. Isa sa mga una niyang pinuntahan ay ang Azure Crest Hotel. Kaya nang makapasok siya para sa application, umasa si Amira. Ngunit makalipas ang ilang araw, dumating ang sagot na walang bakante para sa kanya. Isang gabi, habang naghahapunan sila, nabanggit niya ang balak niyang maghanap ng trabaho sa Maynila. Ano ang gagawin mo ron? Inis agad na tanong ni Vincent. Mas maraming oportunidad doon. Wala akong mapasukang trabaho rito sa isla. Mahinang sabi ni Amira. Mas maraming kumpanya doon, mas malaki ang possibility na makahanap ako ng trabaho. Hindi ka na dapat nagtataka kasi nahirapan ka rin naman noong bagong graduate ka, di ba? Kinailangan mo ring umalis ng isla. Napailing si Vincent. Magkaiba tayong dalawa. Kasi ako, lumabas ako ng isla na ikaw pa rin ang nasa isip ko. Pero ikaw, hindi ako sigurado. Mas marami ring lalaki ron. Paano kapag ipinagpalit mo ko? Napapikit si Amira. Hindi niya na alam kung saan na naman napupunta ang kanilang usapan. Trabaho ang pinag-uusapan natin. Ano bang lalaki ang sinasabi mo? Alam mo, Vincent, hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko sa'yo. Pero seryoso lang si Vincent na ayaw talaga siyang paalisin sa isla. Dito ka lang. Alagaan mo na lang si Inay kung wala kang mahanap na trabaho. May trabaho naman ako. Okay na yun. Ilang buwan ang lumipas. At isang umaga, biglang bumukas ang pinto ng bahay. Nagulat sila ni Norma nang makita nila si Vincent. May dala itong isang malaking bag. Ano ang ginagawa mo rito? Kakauwi mo lang nung nakaraan na. Napakurap si Amira habang pinagmamasdan ng binata. Ngumiti ito. Umuwi na ako. Permanenteng uwi na. May nakaaway akong katrabaho. Nakakabwisit. Umawang ang bibig ni Norma. Ano ang ibig mong sabihin? Nag-resign na ako. Saad ni Vincent na parang isa lamang yung napakasimpleng bagay. Pagod na ako. Ikaw na lang munang magtrabaho. Hindi niya alam kung maiinis o mag-aalala. Wala kang bagong papasukan? Wala pa. Napasapu siya sa ulo. Bakit ka nag-resign nang wala pang plano? Vincent naman, wala rin akong trabaho. Napansin niyang umiwas ito ng tingin. Hindi niya na talaga ito maintindihan. Hindi na alam ni Amira kung saan pa siya lulugar. Mas lalong naging mahirap ang mga sumunod na buwan. Pareho silang nasa bahay at walang trabaho. Halos araw-araw silang nagtatalo. Kapag naghahanap siya ng trabaho, maraming komento si Vincent. Kapag hindi naman siya naghahanap, may komento pa rin. Isang hapon, hindi na niya napigilan. Hindi kita maintindihan. Ikaw mismo nagsasabing magtrabaho ako. Tapos kapag may ina-applyan ako, ayaw mo naman. Dahil malayo, maghanap ka nga lang sabi ng malapit dito. Sobrang frustrations na ang nararamdaman ni Amira. Ano bang trabahong mahanap ko rito? Kailangan kong umalis ng isla. Sabihin mo nga sa akin kung ano ba talagang gusto mo. Klaruhin mo naman yung pag-iisip mo. Magugutom tayo kapag nagpatuloy ka sa ganito. Hindi agad nakasagot si Vincent. At sa katahimikang yun, mas lalo niyang naramdaman na hindi rin ito alam ang isasagot. May nakausap ako.
Biglang sambit ni Norma sa kanya isang umaga. Mayordoma sa Montenegro. May bakante raw doon. Kaya lang, kasambahay ang trabaho. Alam kong nakatapos ka sa pag-aaral, pero wala na kasing ibang choice na malapit ditong trabaho. Yun na lang. Saka huwag kang mag-alala. Galante naman silang magpasahod sa mga kasambahay. May mga benefits at hindi ka na rin lugi. Tingnan mo nga ako. Kahit paano ay napapakinabangan ko ang mga benefits na yon sa ilang taon kong trabaho roon. Hindi na siya nagdalawang isip. Opo, sige po. Ayos lang. Basta po may trabaho. Hindi naman po ako namimili, inay. Hindi. Biglang sabat ni Vincent. Hindi siya pupunta ron. Sa mansyon ng mga Montenegro. Ibig sabihin, stay in yun. Malalayo siya rito, inay. At doon tuluyang nawala ang pasensya ni Norma. Tama na, Vincent. Ano ba? Pabayaan mo siyang mabuhay ng kanya. Hindi umiikot ang buhay ni Amira sa'yo. Natigilan si Vincent at puno ng hinanakit ang tingin sa kanyang ina. Inay, mahal ko siya. Normal lamang na mag-alala sa akin ng ganito. Pero parang lahat ng gusto niyang sabihin, si Norma na mismo ang nagsabi. Kung mahal mo, hindi mo siya sasakalin sa ganitong pagmamahal. Sinasaktan mo. Hindi mo siya hinahayaang magtrabaho sa malayo. Ano bang klase ka? Tumulo ang mga luha ni Amira. Dahil sa unang pagkakataon, may taong nagsabi ng malakas ng mga bagay na matagal na niyang hindi masabi para sa sarili niya. Kalaunan, walang nagawa si Vincent. Tinanggap niya ang trabaho bilang kasambahay sa mansyon ng mga Montenegro. Ngunit hindi niya kayang pabayaan si Norma. Tuwing weekend, umuuwi siya. May dalang kaunting groceries, mga gamot at kaunting pera para sa gastusin. At sa bawat pag-uwi niya, lalo niyang napapansin ang pag-aalala ni Norma. Mag-ipon ka, mariing sambit ni Norma. Napatingin siya rito. Para saan po? Para sa sarili mo. Hinayaan kitang magtrabaho bilang kasambahay para magkaroon ka ng sarili mong pera. Magtiyaga ka muna sa trabaho mo ngayon, mag-ipon. Kapag may pera ka na, umalis ka at matutong buhay ng sarili mo sa malayo. Hayaan mo na si Vincent dito. Nangilid ang mga luha ni Amira. Hindi ko po kayo pwedeng iwan. Mahal po kita, inay. Nagtitiis lamang po ako kasi nandito ka. Pinunasan nito ang mga tumulo niyang luha. Anak, wag mo kong isipin. Palagi mo nalang iniisip na may utang na loob ka sa akin. Pero wala kang kailangang bayaran. Gusto ko maging malaya ka at maging masaya. Alam kong ilang beses mo nang gustong makipaghiwalay sa kanya. Kaya sana makahanap ka ng pagkakataon para magawa yun. Nakikita kong mahal ka naman ni Vincent. Pero kahit gusto ko siyang maging masaya sa piling mo, nararamdaman kong mali na at hindi na kayo pareho ng nararamdaman. Anak, hindi mo kailangang habang buhay bayaran ng kabutihan na ginawa namin. Naramdaman ni Amira ang pagbigat ng dibdib niya. Pero inay, makinig ka. Hindi utang ang pagpapalaki sa'yo. At hindi mo kailangang isakripisyo ang buong buhay mo para lang masuklian kami. Tahimik na lang siyang napaluha. Dahil kahit ilang taon na ang lumipas, yun pa rin ang pinakamahirap paniwalaan. Na baka may karapatan din siyang piliin ang sarili niya. At baka sa unang pagkakataon, may karapatan din si Amira na maging malaya. Ang kwentong ito ay nagpapakita na mahalagang maging mapagpasalamat sa mga taong tumulong sa atin. Ngunit hindi natin kailangang isuko ang buhay natin dahil dito. Hindi sapat ang utang na loob para maging dahilan ng pananatili sa isang relasyon na hindi na tayo masaya. Sa huli, may karapatan tayong piliin ang buhay at taong magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Kung nabitin kayo sa part 2 ng story ni Amira, abangan natin ang part 3 bukas ng kwento ni Amira at Rafael. Muli, ako si Skylar at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.